Sa buhay ko, marami na akong nakilalang mga taong bali sausawin. Ito yung mga taong sa umpisa magaling, pero pag tinamaan na ng katamaran, hindi mo na maasahan. Ang vlog na ito ay tungkol sa mga taong bali sausawin o sa mga taong nakasalamuha mo rin na maaring bali sausawin pala sila. Mahalaga to dahil sa mundo ng pagnenegosyo, pag tinamad ka, talo ka na. O, kaya tara, simula na tayo. Bago nga pala ngayon, kasama ko yung mga kasamahan namin dito sa baba ng cargo. Janet, di kita. Yun, no? Si Boss Janet. Tara, simula na tayo. Kumakaway pa siya. Ito yung mga klase ng bali sausawin. Yung empleyado na masipag sa simula, tapos pag nakatanggap ng unang sahod, absent na kagad kinabukasan. Yung isang example pa ng bali sausawin yung mga nakilala ko rin ng mga driver na pag nakakota na, tatabi na sa gilid, tapos magpapahinga na. Yung isang klase rin ng bali sausawin na nakilala ko yung isang kamag-anak ko na after bilin lahat ng mga makina na kailangan niya sa negosyo niya, pang gawa ng tinapay, nung magsisimula na, wala nang gana, tinatamad na. So yan yung klase ng bali sausawin na sinasabi ko. Magaling sa simula, pero pag kinain ng katamaran, hindi mo na nga maasahan. Etong mga taong bali sausawin, hindi mo to mahahalata sa simula. Ang trick dito, napakasipag nito, napakagaling. Pero, mapapansin mo, palipat-lipat sila ng trabaho. Mapapansin mo, lagi na lang silang walang trabaho o kaya laging may bagong trabaho. Magagaling na tao, pero tama rin. Kaya natin pinag-uusapan ngayon yung tungkol dito sa bali sausawin. Dahil kapag ang isang negosyante o entrepreneur ay isa ring bali sausawin, malamang sa malamang, walang mararating yung negosyo niya. Ang ibig ko sabihin, ang pagnenegosyo is a long game. Mahabang labanan yan. Kaya kung bali sausawin yung isang tao at nagnegosyo, after isang buwan, 2 buwan, pag tinamaan siya ng boredom, yung boring na yung mga nangyayari, most probably, magsasawa na siya at titigil na siyang maging masipag. Kaya lamang yung mga taong hindi bali sausawin. Hindi salbahe yung mga taong bali sausawin. Dahil most probably ganun lang talaga sila. Yung mga dati naming empleyado, yung mga dati kong na-hire, marami akong nakasalamuhang bali sausawin. Sobrang galing sa mga unang linggo o kahit buwan. Pero after na maging complacent na, wala na. Hindi mo na maasahan. Puyat na lagi pagpasok sa umaga, panay bisyo na sa weekend, pagpasok ng Lunes, wala pa sa wisyo dahil wala nang gana. Sa umpisa magaling, pag lumipas na ng ilang linggo, kala mo maasahan mo pa, pero wala na. Tinamaan na sila ng katamaran, hindi mo na maasahan. Bali sausawin. Kaya kung bali sausawin kang tao, kung sawain ka, most probably, hindi para sa iyo ang mundo ng pagnenegosyo. Dahil ang mundo nga ng pagnenegosyo, kinakailangan ng sobrang habang panahon. Taon ang bibilangin bago nyo ma-figure out kung ano talaga yung gumagana. Dito sa Cargo, 5 taon na kami. Naka-5 taon na kami nung November 14. Pero hindi pa rin namin naabot yung tagumpay na gusto naming maabot. At pinaniniwalaan ko, mahaba pa yung lalandasin naming magkakasama. Pero kahit malayo pa yon, wala akong pake. Wala kaming pake. Basta paparating kami doon. Hindi kami maiinip dahil alam namin na mahaba ang labanan sa mundo ng pagnenegosyo. Etong mga kasamaan namin sa Cargo, maaasahan naming matindi to. Dati mas marami kami, pero mga binalisaw-saw na yung mga dati naming kasamahan eh. So wala na sila ngayon. May mga bago na silang hanap buhay. Hindi naman sila masasama dahil tinamad na sila dito sa amin. Yun nga lang, binalisaw-saw lang talaga sila. At di naman dahil binalisaw-saw sila, wala na silang kwentang tao. Hindi yun ang ibig ko sabihin. May mga tao lang talagang sawain. Pero yung mga taong kayang mag-sustain kahit bore na sila, yun yung mga bagay magnegosyo. Dahil ang negosyo, mahabang lakbayan. Ito yung kwento ng isang negosyante na bali sausawin. Yung isang araw, sinipag siya magnegosyo at may pera siya, naganap siya ng negosyo niya, nakapili siya, namili siya ng mga gamit para dun sa negosyo niya. Pagtapos siya mabili lahat ng negosyo niya, sinimulan niya na to. After 1 week, walang bumibili o kaya hindi malakas yung benta. After nun, tinatamad na siya. Binabalisaw-saw na siya. Gusto niya na ulit ng bagong negosyo na lang. Kasi tinatamad na siya eh. Parang walang nangyayari. Nabobore na siya. So mangyayari, titigil na siya pag may dumating na problema, hindi niya ipifigure out kung paano solusyonan. Kasi nakakawalang gana na solusyonan eh dahil paulit-ulit na lang yung nangyayari. Kung balisaw-sawin yung negosyante na yun, most probably, maiksi pa lang yung buwan pero susuko na siya. So sayang yung sinimulan niya. Imbis na linaban niya pa ng konti pa hanggang ma-figure out niya yung tama sa negosyo na yun. May negosyo sana siya na nakaayon dun sa plano niya. Kung wala ka pang experience sa pagnenegosyo, hindi mo alam kung balisaw-sawin ka. Kung may experience ka sa trabaho, malamang balisaw-sawin ka kung sawain ka sa trabaho. Sa negosyo, parehas lang. Kung sawain ka, sawain ka. So paano ka makakaiwas sa pagiging balisaw-sawin? So anong mapapayo ko sa'yo? Kung balisaw-sawin ka at gusto mo magnegosyo, mainam na nasubukan mo muna. Marami akong kaibigan na sumubok magnegosyo
nagnegosyo pero nagsawa kasi boring eh. Boring yung nangyari sa buhay nila. So balik sila sa pagiging empleyado. Walang masama doon. Yun nga lang talaga, balisaw-sawin sila. So paano mo malalaman kung balisaw-sawin ka? Sumubo ka muna ng maliit na negosyo. Huwag mo muna ipusta lahat. Huwag mo munang bilhin lahat ng makina o mga materyales. Subukan mo muna sa halaga o sitwasyon na kaya mong malus yung negosyo mo kung sakaling balisaw-sawin ka pala. Test the water, ika nga. Ang pagninegosyo ay hindi the more you invest, the more you succeed. Hindi yung the more na ginastusan mo yung negosyo, the more na magtatagumpay yung negosyo. Hindi ito the more na binuwis mo lahat-lahat ng pamato mo. Hindi ito the more na sinugal mo lahat-lahat ng pagmamay-ari nyo, mas magtatagumpay yung negosyo nyo. Hindi yun naka-base doon. Naka-base ang tagumpay ng isang negosyo sa pagiging patagalang magsawa. The more na matagal kang magsawa, the more na makikita mo yung tagumpay sa dulo. The more na mag-stick ka sa negosyong pinaniniwalaan mo, the better. The more na palipat-lipat ka sa mga negosyong sinubukan mo, mas matagal yung proseso mo. Pero case-to-case basis pa rin. May sitwasyon na talagang kailangan mo na isuko yung negosyo dahil wala na talaga, dead end. Pero ibang usapan yun sa pagiging balisaw-sawin. Yung balisaw-sawin, na buryo lang yung negosyante, suko na. Ibang usapan yun. Alamin mo yung sarili mo. Kung balisaw-sawin ka, mukhang hindi sa'yo ang mundo ng pagnenegosyo. Dahil ang mundo ng pagnenegosyo, mahabang proseso. Sobrang haba. Consistency ang sekreto sa negosyo. Consistent yung gana mo. Kahit minsan nawawalan ka ng gana, pero pipilitin mo pa rin ganahan. Dahil pag sumuko ka, tinamad ka, tamaring ka, magsawa ka, balisaw-sawin ka, apektado yung takbo ng negosyo. Kung hindi lalaban yung entrepreneur, susuko na lahat ng kasali dito. Kaya naniniwala ako, patagalan magsawa sa negosyo. Hindi to pabilisan yumaman. Ayos mga kasosyo? O maiksi lang vlog natin ngayon dahil busy pa kami dito sa Cargo eh. Pukpukan ngayon dahil buwan ng December. Nakisingit lang ako sa kanila dito dahil may bagyo ngayong araw na to, kaya hindi ako mapag-vlog sa rooftop. Kaya nakisuyo muna ako dito sa mga kasama natin dito sa baba. Kung natapos mo to kasosyo, tong vlog na to, please comment mo naman sa baba yung salitang hindi ako balisaw-sawin. Comment mo yan sa baba kasosyo para malaman ko kung sino yung nanonood ng vlogs natin hanggang dulo. At saka nga pala, kung sakaling bago ka lang dito sa ating YouTube channel, click mo naman yung subscribe button dyan para mas dumami pa tayong mga magkakasosyo dito. At syempre, share mo na rin to sa mga kakilala mo, sa mga tropa mong gusto ring magnegosyo. Dahil pinag-uusapan natin dito, real talk lahat. Walang halong pambobola, walang halong lokohan. Personally, napakapalad namin karoon ng mga kasamahan dito sa negosyo, sa mga negosyo namin ng mga taong hindi balisaw-sawin. Yung mga taong kahit bumabagyo, umuulan, mahirap yung sitwasyon, maaga ang pasok, pukpukan, hindi nagsasawang magtrabaho. Yung mga tamad dito sa grupo namin, umaalis ng kusa dahil mga balisaw-sawin. Hindi sila masama dahil balisaw-sawin sila. Sawain lang talaga sila. Kaya yung mga natitira dito sa amin sa Cargo, pinalad kami sa kanila. Okay mga kasosyo, follow nyo rin ako sa Facebook. Search nyo lang sa Facebook, Arvin Urrubia page. At saka sa Instagram, doon ako nagpo-post ng mga malupitang article natin. Like nyo lang ako doon, saka i-follow. Sige mga kasosyo, trabaho malupit pa tayo dito. Although, patapos na yung trabaho namin ngayon dahil madaling araw pasok namin eh. Yung iba nag-uwian na din. Naglilinis-linis na rin dito. Pero mahaba pa yung trabaho namin sa taas. Sige mga kasosyo, bawal ang tamad sa atin ha. Trabaho lang na malupit. Dahil ang tamad, hindi dapat pinapakain yan. Di ba Mel? Hindi ka ba tamad? Hindi po. Hindi ka ba balisaw sa amin? Hindi. Puwet kaya tayo pumapasok eh. Ha? Di ba? Hindi. Sige, pag nalaman ko puwet ka pumapasok, bablog kita ha. Diyan lang. Hindi, Sir Romel, ano yung YouTube channel mo? Shoutout mo na. Sige mga kasosyo, tatrabaho pa kami dito. Huwag kakalimutan sa Deuteronomy 8:18, it is God who will give you the power to create wealth. At di yan galing sa sarili natin galing. Kaya trabaho lang tayo na malupit at pag nagtagumpay, balik natin kay Lord yung glory. Ayos ba mga kasosyo? Sige, kung malungkot ka ngayon, huwag mong kakalimutan na God loves you. At ako rin, kasosyo, I love you. Thank you sa tiwala kasosyo. Sige, trabaho tayo muli. Let's change the world. Ciao mga kasosyo. Bye!